Kilobyo, pati yung cross din mo siya. Kaya din na. Hi guys, so another day, another issue. Alright, this is it. I love it. Let's go guys. Alright, so what's up mga brod? So yun, nagbabalik ulit sa isang panibagong video. So ngayon guys, itutuloy na natin yung mga naiwang issues nitong si Terrano. At hindi biro yung mga gagawin natin ngayon for today's video. So pag-uusapan na natin yung kanyang nag-overheat. So itatakel na natin yan, titignan natin kung ano ba yung talagang naging dahilan kung bakit tumataas yung temp niya tuwing tanghali at traffic. So isa sa mga pinakaayaw kong issues ng sasakyan, mapa-diesel, mapa-gas o kahit ano pang sasakyan yan guys, ang pag-overheat. Kasi nakakapikon yung ang lamig-lamig ng cabin, tapos ikaw pupunta ka dun sa bilaran, bubusan mo siya ng tubig. So nakakapika yun guys. And that ends today kasi titignan natin kung anong pwede natin gawin dito sa kanyang cooling system. And after natin magawa yan, pag-uusapan natin yung kanyang 4x4 since ito naman yung star of the show dito. So as you all know, dinala natin sa trail itong sasakyan na to nung right after natin siyang makuha. And hindi tayo nakasabay sa trail dun sa patrol ni Boss Iggy since doon na rin natin na-discover na hindi umaandar yung kanyang 4-wheel drive, na siyang naging dahilan kung bakit nabalahaw tayo dun sa may konting tubig lang na yon. So marami din akong nare-receive na tanong sa mga comment nyo kung ililift ba natin itong si Terrano. So yes guys, automatic yon, ililift natin itong ating project SUV. So I'm planning to do 2-inch suspension lift dito sa ating Terrano. Susukatin na natin yung kanya ground clearance from stock tires since nag-upgrade na nga tayo ng 31s dito sa ating Nissan Terrano. So tara, sukatin natin yung stock na version nitong ating Nissan Terrano. Okay guys, so yun, what's up? Continuation tayo dito about kay Terrano. So alam nyo naman na nakakuha na tayo ng tires nung isang araw. So it's time para i-unload na sila. Ayan. So yan na yung mga nakuha nating tires guys. So okay pa naman kahit papano. So we get what we paid for. More than enough pa siya actually guys, kasi makapal pa sila. Ang gandang deal nito. So shout out kay Pastor na nagbenta sa atin. So ngayon guys, bago natin sila ipasalpak, gusto ko munang i-measure yung height nitong Terrano. So gusto kong makita kung gaano ba yung itataas niya sa pagsalpak lang ng gulong. So ngayon, gagawin ko, i-discarga ko muna yung gulong na binili ko and magsusukat tayo ng clearance nito guys. Okay, let's go. Okay, so yan na siya ngayon. Wala na siyang karga dito sa likuran. Ayan. So ito na yung mga tires natin guys. So again, ang size ng mga to is 31 by 10.5 by 15. So usual na kinakabit sa mga ganito. So nagtanong-tanong ako sa mga forum, ang sabi sa akin ang max daw na kayang ilagay dito na pinakamalaki is 31 nga. So kung magte 33 tayo, kailangan na siyang i-suspension lift and body lift daw. So dito muna tayo sa 31. Tignan natin kung magiging sexy yung Terrano natin dito. Okay, so magsukat naman tayo ng clearance nitong Terrano natin. So gagamitin natin is measuring tape, metros. So titignan natin kung paano yung clearance niya. Tensiometer lang naman. So nakastock tayo na gulong ngayon. 235/75 naman. Ma-make sure yung mga bagay-bagay. Yan. So mula sa head hanggang dito 14 inches. Yan. So
14 inches yung clearance nito dito sa may fender sa harapan. And tignan naman natin yung dito sa likod. So dun tayo kasi level naman yung semento natin dito guys. Dito tayo sa likod. Tignan natin kung ano yung measurement nya. Yan. Yun o, 17.5 halos. So 14 inches dun sa may harap, 17 inches naman dito sa likod. And last, dito sa kanyang step board. Ayan. So almost 12 inches. So lista natin, 14 yung sa harap, 17 sa likod. And yun o, almost 12. So 14, 12, tsaka 17. So wala tayong load, walang kahit ano. So tingnan natin kung gaano kataas yung ililift nito pagka sinalpak natin yung size 31 na gulong. So as per computation naman na manual, so ito yung gulong natin ngayon, 235/75, nasa 28 inches yata to. So kung sasalpakan natin ng gulong na 31, dun pa lang magiging na tayo supposed to be ng 2 to 3 inches na naglift yung sasakyan. So plus isa suspension lift pa natin siya para talagang maging SUV siya ngayon guys. Let's go. Okay, so naipasalpak na natin yung mags and tires na yan. So mamaya na natin sukatin yung actual na nilift ng sasakyan just by putting these tires. So dito muna tayo sa mga minor na bagay, baka mamaya ay kamatay pa ba natin tong pinto sa likod na to. So gawin na natin siya guys. Let's go. So apparently sira pa rin yung kanyang gas strap. Yan. So ganyan na muna ginawa ko, welding namin dito. Aray ko. Okay, so as I've said dun sa mga past videos natin, na sobrang dali humanap ng pyesa ng mga ganitong model ng sasakyan. Click mo lang yung Shopee mo, then hintay ka lang ng 2 to 3 days, andyan na yung product. Salpak nito guys, iangat nyo lang yung lock nya, and kagaya nun din sa kabila guys, no? So lagay nyo lang din dito para magka-stand na siya. Let's go. Okay guys, so yan na siya, no? Yun, no? Uy, wow, kumanda na yung talbog. Hala, ayaw na bumukas. Shoutout sa mga may coaching nanganganak din yung sira. Comment naman kayo dyan. Okay, so ngayon guys, it's time para mag-upgrade naman tayo ng stereo dito sa ating sasakyan. And kasabay ng pag-upgrade natin ng radyo, gagawin na din natin yung mga ilaw ng climate control ng ating sasakyan para hindi badoy yung loob ng kotse natin. Okay guys, so yun, no? Ba tayo dito kay Terrano ulit, continuation tayo. So after ng mga kung ano nung pinaglalagay na natin dito at kung ano nung ginagawa na natin, so it's time para mag-upgrade tayo ng stereo. So salpak natin yung grabe yung mga parts. So andyan pa yung kung ano-anong shit. So guys, no, ito yung interior ni Terrano. So dito yung stereo nya. So luckily pwede siyang lagyan ng 2-din. So actually I'm not a fan of this 2-din stereo. Ang kaso binigyan tayo ng stereo ni Boss Iggy. So big shout out to Boss Iggy.
Maraming salamat dito sa stereo. Ewan ko kung bigay to o pairam lang eh. Basta sabi niya, salpak ko daw dito. So, yun guys, no, bali lalagay ko lang dito to. Sana hindi na madagdagan tong basag niya. So, meron siyang basag dito guys, pero okay lang yan. Makakahanap din tayo ng ganyan. Actually meron sa Shopee, ang kaso medyo mahal yata, 4,000 ang isa. So ngayon guys, yun na muna yung pakay natin. Isalpak muna natin to radyo. Okay, let's go. Okay, sa isang iglap lang guys, nabasag ulit siya, no? So, nabaklas ko na sila. So since basic naman sa atin yung radyo nyan, I've decided na kalkalin na rin pati yung mga ilaw niya dito. So guys, gusto ko silang kompletuhin. So asan na ba yung easy button ko? So ito yung easy button natin guys. Pagka naka-on yung easy mo dito, dapat umiilaw to. May backlight dito pagka pinark light. So lahat yan missing. Ayun yung picture ng kanyang dashboard. So itong, luckily itong panel gauge okay naman. Pati mga ilaw siya sa ignition. And so pati seat belt, ayan guys. So actually pati yung door ma-under yan. Ewan ko anong nangyari, ba't nawala. So ito na lang yung kulang dito sa gitna. So paandarin ko lahat to guys. So and then sasabay-sabayin ko na rin tong pagsalpak dito sa radyo nya. Okay guys, let's go. So okay na yung ating radio, no? Na-connect ko na. So lalagay ko na ngayon yung center panel. Ang kaso nabasag ulit. So yan na yung ating interior guys, no? Naibalik na natin sa dati. So gusto ko ipakita sa inyo yung nandito na. So ayan sila pag naka-off. Pagka binuksan, ayan sila guys. So yun, no? Napaka-retro ng ganito. Ito yung ano yung kagandahan ng mga sasakyan na luma. So, oo, tama, luma yan. Pero guys, no, imagine niyo naman yung interior nila, no. Napaka basic lang, pero gawa sa totoong materials. I mean, tingnan nyo to. Wala ka na makikita sa mga kotse ngayon na merong sidings na cloth na ganito. So, mostly plastic lang na ganyan. So, napaka basic. As in, magkakaroon talaga ng man and machine connection, not unlike yung mga kotse ngayon. Tinuturuan kayo maging dumb. So kung ito-take nyo kasi negatively, kayo nang bahala. Pero para saan ba yung pag binuksan mo yung pinto ng Ford, yung mag-neutral mag-isa yung cambio niya, diba? So it teaches you how to be dumb lang yung mga bagong sasakyan ngayon, na to the point na masira lang yung mga ilaw na ganyan, hindi mo na sila kakalikutin, iaasa mo na lang sa mga technician, or ewan ko ba kung meron pa bang nasisirang LED na ganon. Madalas pag nasira yung pyesa nun, kailangan mo nang magpalit ng isang buong climate control, not unlike nito. Tingnan mo, kailangan pwede yung ilaw lang, pwede ito, makakabili ka ng button lang, makakabili ka ng knob lang na, diba? Simplicity lang guys, wala namang kesyo. And ngayon guys, ito yung nakakatuwa sa mga ganitong sitwasyon pagka nagbubuo ka ng mga lumang kotse, no? Naalala ko yung sarili ko way back when I was years old. So binubuo ko yung Nissan Sentra ko na box type nun. And naging trip pa namin yung, syempre nauso nun yung mga magko-convert ka ng kung ano-anong LED, lalagyan mo ng iba-ibang kulay. Yung sa box type guys, hindi mo siya pwede lagyan ng ibang kulay na ilaw, kasi green talaga yung acetate nung mismong gauge and yung mismong case ng ilaw. So ang nangyayari kami, palinisan kami. So meron yung mga nauso nun kasi na nilalagyan nila ng LED strip yung mga gauge. So ang tendency, maliwanag nga yung mga numbers, pero hindi naman readable yung mga needles ng gauge. So yun yung pinaka-tinakal namin. So ang ginawa namin, kami nila paring Jet, yung may-ari kay Snoopy dati. Shoutout sa inyo. So ang ginagawa namin dati is lilinisin namin yung cluster gauge.
para bumalik siya sa dati niyang liwanag. Ayun yung mga iba-ibang pictures. So applicable pa rin pala yung ganitong feeling na after mong gawin lahat ng yan, gusto mong maggabi na agad para matesting mo gabi, diba guys? Pag ganyan kasing umaga, hindi mo naman siya makikita na clear kasi maliwanag pa. So excited talagang maggabi. So kagaya ngayon, excited na ako maghapon. Anong oras pa lang kasi maliwanag pa. Okay, so guys, no, mamaya papakita ko sa inyo yung view paggabi. Hintay ko lang magabi. Let's go guys. Guys, so yun, no, gabi na. And it's time para ma-testing na natin yung mga ilaw natin and yung radio, syempre. So subukan na natin sila guys. So ito na yung din sa ilaw. Yee, shit. Gagi, ang galing. Kulay pula din to and stock color yon. And teka lang guys, testingin natin yung dun sa AC. So pagka binuksan mo yung AC, dapat ilaw, you know, ayos ba guys? Solid na. Pinatay. Ayos. Then ito din natin guys, pati tong ganyang ashtray meron ding ilaw. Alright, so kompleto na yung ilaw natin sa likod. Move on tayo sa next one. Let's go guys. Okay, so since mga ilaw din naman yung pinag-uusapan natin, pati itong mga headlights ni Terrano, i-upgrade natin ng LED. Siyempre, pili tayo ng mga maliliwanag na LED dyan, since hindi naman tayo maglalagay ng mga LED bar dito kay Terrano. So kailangan natin ng mas maliwanag na ilaw sa trail. And masyado na ding outdated yung mga halogen bulbs na nakalagay dito. Plus sobrang laki ng drag ng mga halogen bulb na to sa charging ng mga sasakyan. Okay guys, so yun, no, sobrang malakas na ng bagyo ngayong panahon natin ngayon. It's time for an upgrade dito sa kanyang mga ilaw. So currently naka halogen bulbs siya ngayon, both park light and headlights. And okay naman ako dyan. Ang kaso, bukod sa hindi sila kasing liwanag ng mga today's LED, sobrang bigat nila sa load ng alternator and battery. So pwede nating ilagay yung comparison dyan. Basta wag na, alam nyo naman yan na mabigat yung halogen na yan. And papalitan na ni Boss Jet ngayon yan ng, syempre sponsored by Ryan. Boss Jet. Asa na? Anong ilaw ba yan? Ryan lang. Hindi yan knob-sight ngayon ha. So originally guys, ginagamit namin is knob-sight na, ano ba yan Boss Jet? FO3. So saan nabibili yun? Lazada. So ngayon, merong tag dito. Merong ibang sinubukan si Boss Jet. Ano ba nangyari dito? Bakit hindi mo ginamit sa kotse mo? Yung beam pattern hindi pwede sa kotse mo? Oo. So yun guys, no, kung ano-anong beam pattern yung sinasabi niya. So yes guys, even sa mga headlight po ng sasakyan, kailangan maging detailed kayo, kailangan maging detalyado yung pag-upgrade nyo. So nakakabulag sila. Oo. Siyempre gusto natin lahat ng maliwanag na headlights, pero kailangan yung beam pattern ng headlights natin hindi siya nakakasilaw ng kasagana natin sa daan. So siyempre delikado yon. Baka matulad kayo dun sa yung nag-i-beam tapos binangga niya, gagi yun. So ayan guys, papalitan natin yung LED ay yung halogen headlight bulbs nitong si Terrano. Papalitan natin sila nitong Orion. So this is my first time na gumamit nitong mga ganitong LED. So usually knob sight na FO3 lang ang ginagamit namin. So even si Tudor guys, naka knob sight na FO3 yan. Ayan o, knob sight. So knob sight FO3 lang sa mga naghahanap ng LED para sa kanilang mga 90s na kotse.
So wag na kayo mag-spend ng maraming pera. FO3 lang sapat na. Okay, sasalpak natin yung LED na headlights. So ang steps nito, tanggalin nyo muna yung housing. Natatanggal yan guys, ikot nyo lang. So una nyo lang to, tapos ilock nyo dun sa original na place. Ayan. Ayun o. Okay. So nakalock na yung bracket ng LED. Then ito na lang. Let's go. Okay guys, so naisalpak na daw ni Boss Jet yung headlights natin, no? Tingnan natin. Sige nga. Yun, no? Puta na, oh. Maliwanag pa yan guys, ha? Umagang umaga, lakas ng buga. Ay syata. Sige nga, high beam. Yun, no? Tingnan mo yun, no? Sige, tingnan. Uy! Gago, ayos siya na. Oo nga boy, solid. Magkano ba ganyan? Brand new price 3K? Ang ina. Okay, so subukan natin yan mamayang gabi, no? Okay guys, so since okay na yung mga headlights natin, ayan sila, no? Medyo maliwanag naman siguro. So mukhang makakasabay na to sa trail pagka pumunta tayo sa bundok. At hindi na natin kakailanganin ng mga LED bar. So ngayon guys, it's time para pag-usapan naman yung nag-overheat nitong si Terrano. Kasi nakakapikon at umuulan na pero tumataas pa rin yung temp niya. So tara guys, pag-usapan natin. Okay guys, so yun, no, medyo naglalabasan na yung mga issue ni Terrano, no? Yun yung ganyang nagtutok so yun, no? Ulit, oh. So guys, pati yung kanyang radiator, no? So wala itong thermostat as far as I know. So sa ganyang malamig ng panahon, dapat nakababa yung temperature na ni Terrano niyan, kahit na naka-idle lang. Ang kaso wala siyang thermostat pero nakataas pa rin. So ang suspecha ko tawag dito, marumi na yung kanyang radiator. So ang gagawin natin, papalinis natin yung radiator niya ngayon. Baklasin ko lang. Let's go. Okay, so yun na nga guys, no? Bali sinubukan pa natin dalhin sa naglilinis ng radiator yung radiator nitong si Terrano. Ang kaso wala na talaga, sobrang toast na nung radiator niya. So ayun yung pictures nung radiator guys. So to cut the long story short, nag-order tayo ng pyesa kay Ma'am Jerly. And ito naman si Boss Jet, siya yung nag-deliver sa atin dito sa garahe. So ganyan talaga ang may segunda manong kotse guys. At least bago. Yan. At least bumibili kami bago. So I've decided na palitan na rin yung kanyang mga belt dito sa kanyang mga pulley. And syempre yung brand new natin na radiator. So plus ito pinaka-importante dyan guys. Ayan. So tingnan nyo naman yung difference. Tingnan nyo yung ginawa, oh. Konti lang pala yung pinutol, Jet, Oh. So ayan yung nangyari guys, no? Since originally ang Terrano na to is gasolina. So ang nangyari, kinonvert nila yung kanyang water pump. Asan yung water pump? Yun. So ang water pump dito, buksan mo. Meron siyang clutch pan na kasama. So ngayon guys, nakarekta siya ngayon. So hindi lang po yung mga electronically controlled na radiator pan yung nare-rekta. So ito rin pong mga diesel na merong clutch pan. So ito yung kanyang original setup guys, no? Ang mahal ng to, legit. So guys, no, ito'y isang water pump and clutch pan assembly. So bago lahat guys, para sigurado na hindi tayo mag-overheat. So syempre isa sa mga pinakayaw kong kalaban is overheating.
ng sasakyan kasi ang lamig-lamig sa loob, tapos lalabas ka bigla, ang init-init, bubusan mo muna yung radiator. So mamaya ako natitignan to, and isa pang binili natin is Rainy season. syempre sabay tayo sa may bagyo-bagyo season. Bumili tayo ng bagong wiper blades para kay Terrano. So kakabit mo na ba? Syempre boy. Okay guys, so yun, nasalpak ko lang tong mga bagong pyesa na to ang magkaalaman na. Let's go. Okay, so guys, now once again, ito yung in-explain ko pala kanina. Ito yung kanya radiator fan, no? Ngayon, so ito yung original. Tingnan nyo naman yung difference, guys. Ayan, o, niliitan yung kanyang radiator fan. So since gasolina nga kasi dati itong ating sasakyan, magkaiba yung shroud nila. So tatama siguro yung ginawa nila. Tinabasan to, tapos nirekta yung water pump, clutch pan, whatever shit. So dapat guys meron yung free play. Hawa mo yung pulley, boss Jet. Ayan o. At ganyan na siya guys. So check it out natin. Let's go. Okay, so while nililinis natin itong kanyang mga pyesa dito at paglalagyan ng mga pyesa, so subaybayan nyo lang yung video natin. I guess it's already time para pag-usapan na rin yung kanyang 4x4 para mapag-trail na natin yung kotse natin. Let's go! Mga bagay-bagay, no? Kuha ng sandpaper para lang mas smoothen out yung mga mating surface nitong ginagawa nyo para sigurado yung lapat nung yun. Okay, let's go. So after nating malinisan tong shit, ayun o, so ilalagay na natin to. So meron yung gasket sa loob guys. Okay guys, so sa pagbuo ng mga lumang kotse, hindi lang pera ang kalaban mo, minsan kalaban mo mga maling pyesa din. You know, brand new, bye! Let's go! Ariyan. Okay guys, so yan na, so for some stupid reasons, mali yung water pump namin, so naklas ko na ulit yung water pump para mapapalitan. So itong crankshaft pulley naman ngayon, tatanggalin namin yung crankshaft pulley para ma-access yung Bulbol. yung oil seal nitong crankshaft pulley dahil nagtatagas-tagas siya guys. So siyempre, hindi na rin tayo. Let's go. Okay guys, so continuation tayo, no? So okay na yung mga pyesa natin guys. So yan na, nakadikit yung water pump natin ngayon. Yung kahapon na binigay sa atin, nakalayo yung pulley. So hindi natin nasalpak kahapon. So next is, ano ba yung oil seal? Ito. So hindi rin niya yata gustong magpasalpak na marumi yung kanyang front cover guys. So nilinisan na rin natin, and siyempre papalitan na rin natin ng yan, bagong oil seal guys, kasi medyo nagsabaw-sabaw siya dyan. So yun lang, once again assemble na natin to. Isa pa pala guys, pinapalit ko din yung belt pala, no, ng mas malapad. Yung binigay, yung nakasalpak kasi dito ang nipis. So yan pa lang yung tama, oh. So ngayon guys, since mukhang kompleto na yung pyesa natin, susubukan na nating panda rin tong ating Terrano ulit pagkat ako'y wala nang magamit na sasakyan. Okay guys, let's go! Okay guys, so yan yung oil seal, no?
Okay guys, so yan no, buti na lang nakita bago maisara. So kailangan niya, ayun no, naglalak. Kailangan maputulan nun no. So no. Ayan. Alright, let's go. Okay guys, so yan no, ito yung difference dun sa dati. Ito naiikot kahit na hindi po umikot yung makina. Baranyo bayaw. Okay guys, so malayong malayo dun sa dati nating radiator to no. Ito yung picture. Ano ba yung dati? Ano yung pinagkaya mo? Ayun no, kamukha mo, ayun no. Okay guys, so last na lang to no. Tapos pwede na natin siya lagyan ng coolant. Tapos subukan natin. Let's go. Saan tayo mag-sistral? Sa mga lubog. Paano mag-sistral? Uy, gago! Eh di wow, let's go. Okay guys, so yun no, naisalpak na natin yung ating radiator. Mga hose, lahat okay na to. So coolant na lang, coolant na lang hinihintay guys para mapaandar na natin siya. Tingnan nyo naman yung mga pyesa natin, no? Talagang brand new. So kung mapapansin nyo, wala yung kanyang plastic dito, yung fan shroud na tinatawag. So feeling ko hindi naman kailangan yun eh, no? Hanap na lang tayo minsan. Let's go. Okay guys, so yun na, ito na yung wheelkins natin. Deliver ni Boss Jet. So syempre guys, pagka magkukulant kayo, dapat gamitan nyo ng distilled water yung coolant. So, premix naman yung coolant na gagamitin natin. Teka lang, boss. Huwag na natin ito dito. Ayan. Ito guys. Ito yung ano natin, concentrated to. So, ipipremix natin to dito sa wheelkins. Baka naman. Siyempre guys, pagka yung kotse mo, para maging mabait yung kotse mo sa'yo, mag-share kayo ng mga, ano ba yun? Consumables, like yung tubig, ganun. Bago nyo bigay sa kanya, inumin nyo muna. Inumin nyo. Kaya yung mga kotse ko guys, mahal na mahal nila ako dahil dyan. Yun yung sikreto ni Brod. Alright. Share your water with your car. Oo, gagi. So, bawasan lang natin to ng konti para may space yung coolant guys. Alright. And after nyo mabawasan guys, mix nyo lang ito. Mountain Dew, boss. Yes. Kryptonite ni Superman to, boy. Alright. Okay guys, so yan na yung ating coolant, no? Ready na siya. Naka-top up na yung ating radiator. So, Boss Jet, start mo nga. Subukan natin. Kung, start. Kain ka ng kain eh, kaya ka tumataba ng ganyan eh. Joke lang. Sarap kumain, no, Boss Jet? Oo. Alright. Start. Right. Yeah, start. Alright. Ayun na siya guys, no? Ang ating Nissan Terrano. Okay na yata. Uy, kalawang ko yung lobo. So guys, no? Okay, so since okay na yung ating ginawa, nabuo na natin siya. It's time para i-road test naman natin siya. Ang kaso malapit pa lang kami. Ito na yung nangyari sa kanya. Ito yung mga moment na nakaka-frustrate ng solid sa mga lumang kotse. So after mo gumastos ng libo-libo, ganyan pa yung bubungad sa'yo. So this is all part of the game. Kaya nga tayo ginawang mekaniko para hindi natin sukuan yung mga sira na yan. So I guess alam nyo na kung ano yung next na gagawin natin. So abangan nyo kami ni Sir Chuk
tinap overall namin itong Nissan Terrano namin in 5 hours only. So tignan nyo, baka maastigan kayo dun sa ginawa namin. So guys, no, ngayon it's time para pag-usapan na yung star of the show natin. So this Terrano will not be Terrano kung hindi umaandar itong kanyang 4x4. So it's time para paandarin na siya. Delivery, penge. Got. Basta, bye-bye. Love you. Okay. Yun guys, no? Nakita ko na, Boss Chu. Ano yan, boss? So guys, no? Tabi mo muna, boss. Tabi mo muna. Wala lang kasi namin eh. So, hey. Guys, no? So guys, no? Aandar na to. Aandar na hey. to. Aandar na to, guys. Angas. Tayo. Tayo ba? Tayo. So guys, no, meron na tayong block. Teka, bilangin natin yung BBS. 28 spline. Explain. Guys, so yun, no, vlogging tayo. So ngayon, ikakabit na natin yung mga hublockers na kulang ni Terrano, guys. Since di umaandar yung kanyang 4x4 as I've mentioned. So dito lang naman yun, isang mabilisan lang. So ang gagawin natin, i-jack up natin itong si Terrano para makita natin actual yung demonstration ng kanyang 4-wheel drive kung maandar ba. Okay guys, so i-jack ko lang siya. Let's go. Okay, so explain lang ako ng konti, no. Nakuha namin itong Nissan Terrano na to na hindi umaandar yung kanyang 4x4 and I'm well aware na hindi naman siya umaandar. And as per checking dito sa kanyang 4x4 system dito sa harapan, ang pinakakulang niya lang is itong kanyang mga hublock na niregalo naman sa atin ni Bossing nung birthday ko. And today is the day, susubukan na nating paandarin itong kanyang 4x4. Isasalpak na natin yung kanyang hubblocks, sabay i-demonstrate ko sa inyo kung paano ba talaga umaandar yung 4x4. Let's go! So yan, no, at least makikita natin kung anong nangyari dito, bakit tayo niyang umandar. And wala siyang laman, mga kaibigan. Okay, so yan na yung axle ng kanyang 4x4, guys, no? So ganun lang siya. After mong makalas to, salpak mo lang tong bago, and that's it. Subukan muna natin kung pakakasya ba siya. Yun, no? Subukan natin. Iwo. Ayan, ang pinry umiikot. Okay guys, so feeling ko kailangan ko pang tanggalin to. Okay, wait lang. Let's go. What's up mga broad? Pang ina nyo. Okay, so syempre guys, dadagdagan natin ng peanut butter para sapik-sapik siya, guys. Yan. Then sasalpak na natin. Let's go. So ito na siya, no? Moment of truth. Wapi naman ba yun? Dumali yun. Ha! Tournicles. Bigyan mo ko 6. Kulang na isa. Bayo ito, Tigals. Yes. With the hardware. Okay guys, it's officially, no? Lalaging na yung sasakyan natin, Boss Chok. Hindi na siya bala. Nung isang araw guys, silais lang siya. Ngayon, lalaki na siya, guys. Pangalan niya, Pilty. Oo, ngayon red na red. Okay guys, kitang ko lang to. Let's go.
Okay guys, so dito tayo ngayon sa may ano no, sa lock position. Excuse me Sir Chok. Lock natin. So dapat mandar na yung 4x4 niya ngayon. Okay. Bait. Wah. Wah. Amo, subukan tayo na. Okay, okay. Na? Oh, mga po-reach ko kanyang koy. Ayun. Oh, game. Subugin natin, guys. Jet, sagi ka, Jet. Clutch me, tsaka clutch me, san? Bili mo yung alakalala. Ito. Wapi na yan. Okay. Siyempre. Flying cargo. 4x4 ni bata ako ba yun? So tingnan natin yung sa kabila. Yun oh. Makaporangay ako niyan koy. Pasambayatan may kanyan ningkin. Sabalan may king kay. Sabalan may king gulong. Sabalan may king gulong. Ayan o, dumurit siya kayo. Okay guys, so maandar na yung 4x4 by ni Terrano guys, no? Alright. Subukan natin. Let's go. May durog yung kilub. Sabi ko kaya, simula pa. Ayaw nga iluba na. Kasi balong ko na. Kaya nagkaburin niya, burin lang magpapay-papay sa diba? Hapon lang, saan? Mga din lang ako mo din may 4x4. Nigi. Chuk, sili pa mesan. Ako na yun. Kaya. Kilubyo, pati yung cross din mo siya. Wala na yung kanyan yan. Wala, kailang yung kung gusto, may bearing ko kanyang. Ay na yung pwedeng magawa yan. Pwede yun ko, mamalit ka mong bearing. Aw. May bearing niya mo. Dinawe may granaya tinya pa. Okay yan. Okay guys, so dahil sa kakulitan, no, sinubukan namin agad siyang ipang trail dun sa may kung saan namin ni-road test si Zero. So nangyari, wala pala siyang langis sa loob. Ayun, durog yung loob. Sino sumira sa kotse ko? Hi guys, another day, another issue. Alright, this is it. I love it. Let's go guys.